Ang daga ay hindi kasinlaki ng ahas, ngunit ito ay kasinlaki pa rin ng isang maliit na bundok at ang kanyang mga ngipin ay matatalas at ang kanyang pagkilos ay maliksi at ang katawan ng ahas at daga ay naglalabas ng lila at pulang liwanag na katulad ng protective astral energy ng mga martial artist, ngunit ang kapangyarihan nito ay mas malakas. Ang lahat ay napasigaw sa laki ng ahas at si Ming na nakabasa ng hindi mabilang na aklat sa sibilisasyong Confucian ay agad na nakatagpo ng kaugnay na impormasyon at ipinaliwanag na ito ay tinatawag na mountain shaking python at ang isang ganap na nasa hustong gulang ay kayang pumatay ng isang sixth realm longevity na master, samantalang ang daga ay tinatawag na adamantine rat na may walang kapantay na lakas at siyang likas na kaaway ng ahas at sa tuwing sila ay magkikita ay tiyak na isa sa kanila ang mamamatay. Nang marinig ito ng lahat ay kinilabutan sila at naisip nilang kung ang ahas na ito ay kayang pumatay ng sixth realm longevity ay magiging isang pinuno ito kung makakarating sa Tianyuan. Nagtanong si Ma Xianqiao kung ano ang kanilang gagawin at ngumiti si Ming at sinabing uupo lamang sila sa bundok at panoorin ang labanan ng dalawang tigre dahil ang labanan ng mountain shaking python at adamantine rat ay kadalasang nagtatapos sa parehong panig na sugatan at napakaraming langgam ang dumating upang kainin ang kanilang mga bangkay, kaya maghihintay lamang sila at hindi magtatagal ay makikita nila ang resulta. Nagtanong si Piao Piao kung may mahalagang bagay ba sa katawan ng ahas at daga at tumango si Ming at ipinaliwanag na sa loob ng mountain shaking python ay may isang monster core na tinatawag na mountain shaking monster core na sadyang napakahalaga at kapag nilagyan ng kaunting inscription ay magiging sikat na earth essence bead na maaaring gamitin sa pagtatayo ng malalaking formation o sa pagsasanay, at gayon din ang adamantine rat na may adamantine monster core na maaaring gawing metal essence bead na may parehong napakataas na halaga. Nagtanong si Ma Xianqiao kung magkano ang halaga ng mga butil na ito at sumagot si Ming na kung ito ay mapupunta sa auction ay magsisimula ito sa hindi bababa sa 100 milyong longevity coins at kung gaano kataas ang magiging presyo ay mahirap sabihin at maaaring umabot ng 200 milyon o kahit 1 bilyon. Sa sandaling ito ay umabot na sa sukdulan ang labanan ng mountain shaking python at adamantine rat at biglang pumulupot ang ahas sa daga at mahigpit itong sinakal, samantalang kinagat naman ng daga ang leeg ng ahas at pinunit ang malaking piraso ng laman at ang eksena ay sadyang napakalagim at ang leeg ng ahas ay halos kainin na at ang daga ay nabalian ng lahat ng buto at ang kanyang mga laman loob ay nadurog na parang malambot na karne, ngunit ang kanyang bibig ay patuloy pa ring kumakagat. Sa wakas ay hindi na gumalaw ang ahas at tumigil sa paghinga at ang daga ay nanlambot din at hindi na gumalaw at pareho silang malubhang na sugatan. Sinabi ni Ming na sapat na ito at inutusan ang mga nasa antas ng martial dominator pataas na maghanda ng matatalas na sandata dahil ang dalawang nilalang na ito ay puno ng kayamanan at ang balat at buto ng ahas, ang ngipin at balbas ng daga ay pawang napakahalaga at hindi dapat sayangin. Sa sandaling ito ay ang mga langgam sa paligid ay makakapal ng papalapit at agad na nag-utos si Ming sa mga puppet ng barko at isang puting liwanag ang bumaba at tinakpan ang adamantine rat at mountain shaking python at pagkatapos ay isang puwersang pumaitaas ang humilas sa kanila papasok sa 8-star na barko. Ang mga langgam na naghahanda ng kumain ay biglang nagalit at sunod-sunod na nagsisigaw at ang bawat isa ay nakatitig sa direksyon ng barko, ngunit ayaw ni Ming na makipaglaban sa kanila kaya agad niyang binilisan ang takbo at mabilis na umalis ang 8-star na barko sa lugar at ang mga langgam ay patuloy na humahabol, ngunit hindi nila kayang pantayan ang bilis ng barko at hindi nagtagal ay naiwan sila. Sa loob ng maliit na mundo ng 8-star na barko ay inilagay ang patay ng mountain shaking python at ang malubhang nasugatang adamantine rat sa isang patag na lugar at ang daga ay nakahiga ng hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Ming na puno ng banta na tila nagbababala na huwag itong lumapit. Tumayo si Ming sa 10 hakbang ang layo at sinabing ang kanyang sugat ay napakalubha at hindi niya ito kayang iligtas, at sa sandaling ito ay biglang lumitaw ang treasure-seeking mouse at tumayo sa kanyang balikat at patuloy na sumisigaw. Nagtaka si Ming at nagtanong kung nais ba nitong iligtas niya ang daga at tumango ang treasure-seeking mouse at patuloy na sumisigaw. Kumunat ang noo ni Ming at nagtanong kung nais ba nitong gamitin niya ang Undying Divine Tree upang iligtas ito, at ipinaalala na ang enerhiya ng puno ay limitado at kapag ginamit niya ito ay kailangan nitong pumasok sa pagkakatulog. Ang daga ay muling sumigaw at nagliwanag ang mga mata ni Ming at sinabing nauunawaan niya at ang treasure-seeking mouse ay may natuklasang maraming kayamanan at tutulungan siya nitong hanapin ang mga ito, ngunit nagtaka siya kung bakit gusto nitong iligtas ang daga at kung ito ba ay dahil pareho silang daga. Matapos magpaliwanag ang daga ay nagulat si Ming at sinabing nais pala nitong gawin itong asawa, ngunit ang laki nito ay hindi angkop.
Ang treasure-seeking mouse ay isang lalaking daga at ang adamantine rat ay isang babaeng daga at ang mga daga ay likas na humahanga sa malalakas sa kanilang lahi at nang makita nito ang lakas ng adamantine rat ay nais niya itong makuha at ipinaliwanag niya kay Ming na ang laki ay hindi problema dahil ang adamantine rat ay kayang lumiit at maging kasinlaki niya. Bumuntong hininga si Ming at sinabing susubukan niya. Ang Undying Divine Tree ay hindi lamang kayang sumipsip ng puwersa ng buhay kundi kaya rin itong maglabas ng puwersa ng buhay upang iligtas ang lahat ng nilalang at sa isang pag-iisip ni Ming ay isang hibla ng ugat ang bumaba mula sa kawalan at pumasok sa katawan ng adamantine rat at sa sumunod na sandali ay isang malakas na puwersa ng buhay ang pumasok sa katawan nito at ang kanyang mga sugat ay mabilis na naglaho at ang kanyang mga matang walang buhay ay unti-unting nagliwanag. Nang makitang halos magaling na ang daga ay sumigaw si Ming at nagtanong kung handa ba itong kilalanin siya bilang Panginoon at maging asawa ng kanyang alagang daga bilang kapalit ng pagliligtas niya rito. Ang adamantine rat ay nagbigay ng mapaghamak na tingin dahil sa kanyang paningin ay si Ming at ang treasure-seeking mouse ay napakahina at hindi karapat-dapat na paglingkuran. Naunawaan ni Ming ang kanyang iniisip at malamig na tumawa at ang ugat na nagpapasok ng puwersa ng buhay ay biglang bumaliktad at sinimulang sipsipin ang kanyang puwersa ng buhay at sa isang iglap ay nangisay ang buong katawan ng adamantine rat at nagpakawala ng matinding sigaw at mabilis na tumango ang kanyang malaking ulo bilang pagsang-ayon sa mga kondisyon ni Ming. Ngunit hindi naniwala si Ming na ito ay tunay na sumusuko at iniutos na buksan nito ang kanyang divine soul upang maglagay siya ng formation dito at sa hinaharap ay kapag nagtaksil ito ay isang pag-iisip lamang ang kailangan upang ito ay mawala ng tuluyan. Ang adamantine rat ay hindi nang ahas lumaban at masunurin na inilabas ang kanyang divine soul at hinayaang si Ming ang mag-ukit ng formation dito at ang formation na ito ay ganap na kontrolado ni Ming at maaari niyang gamitin anumang oras upang ito ay magdusa ng husto o tuluyang mawala ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay nagpatuloy ang Undying Divine Tree sa pagbibigay ng puwersa ng buhay at ang adamantine rat ay unti-unting nakabawi ng 30 hanggang 50% ngunit ang puno ay muling lumiit at naging isang binhi at natulog sa kamalayan ni Ming. Nang makabawi ang adamantine rat ay agad nitong ginamit ang kanyang matalim na kuko at sinaksak ang puso ng mountain-shaking python at kinuha ang isang core na kasinlaki ng pakwan na siyang Earth Essence Core at agad itong nilunok at matapos kainin ang core ng kanyang likas na kaaway ay biglang sumigla ang adamantine rat at hindi lamang tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat kundi tila mas tumaas pa ang kanyang lakas. Hindi naman ang hinayang si Ming dahil sa tulong ng adamantine rat ay magkakaroon siya ng kakayahang maghanap ng mas mahalagang bagay at ang mga halimaw na tulad nila ay napakarami sa Demigod Continent at sa kanilang harapan ay napakahina ng mga martial artist at hindi makakalaban. Matapos kainin ng core ay umiling ang adamantine rat at naging kasinlaki ng isang ordinaryong daga at ang kanyang balahibo ay kulay pula na parang apoy at sadyang napakaganda at masayang lumapit ang treasure-seeking mouse dito ngunit ang huli ay hindi ito tinataboy at tiningnan lamang ito ng masama na tila hindi gaanong nasisiyahan. Sinabi ni Ming sa kanyang alagang daga na tinulungan niya itong makakuha ng asawa at ngayon ay dapat silang mag-asawa na maglingkod sa kanya ng mabuti at mabilis na tumango ang treasure-seeking mouse na tila sinasabing huwag mag-alala ang kanyang master at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ang 8-star na barko ay dahan-daang lumipad at pumasok sa ibang bahagi ng kagubatan at sumunod sa isang malaking ilog at nang makarating sa isang lugar na may malaking mababaw na bahagi sa magkabilang panig ng ilog ay biglang nakita ni Ming ang isang babaeng nakasuot ng balat ng hayop na tumatakbo ng mabilis sa pampang at ang kanyang mahahabang binti ay malakas at matipuno at siya ay tumatakbo ng parang kidlat. Nakakita na si Ming ng maraming magagandang babae at ang mga kasama niyang sina Chen Ying at Piao Piao ay pawang may mataas na kagandahan ngunit kung tungkol sa hugis ng katawan ay hindi sila makapapantay sa babaeng ito at ang kanyang mahaba at magandang binti ay puno ng sigla at sinadya ni Ming na palakihin ang imahe at nakita niyang ang kanyang mukha ay napakaganda rin at siya ay may gininto ang buhok at asul na mga mata. Bulong ni Ming sa sarili na siya ay isang puting tao at dahil nakapunta na siya sa homeland of humanity ay alam niyang may mga puti at dilaw na lahi at sa Tianyuan ay karamihan ay may dugong dilaw at kakaunti lamang ang may halong dugo ngunit hindi gaanong halata ang katangiang puti ngunit ang babaeng tumatakbo ay tiyak na isang purong puti. Sa kanyang pag-iisip ay 3 anino ang lumitaw sa likuran at sa mas tumpak na salita ay hindi sila normal na tao dahil kahit sila ay may anyong tao ay wala silang suot na sapatos at may 3 daliri sa paa na may matatalim na kuko at ang ibabaw ng kanilang mga paa ay puno ng asul na kaliskis at ang kanilang mga mata ay kulay lila at mas malaki ang balintataw kaysa sa ordinaryong tao at ang kanilang buhok ay kulay pulang apoy.
Sinabi ni Ma Xianchao na tila hindi sila tao kundi mga dayuhang lehi na dumating upang mag-hunt at hinalughog ni Ming ang kanyang alaala ngunit hindi niya matukoy ang kanilang pinagmulan kaya nagpasya siyang bumaba at tingnan ang mga ito at pinayuhan ang iba na huwag munang kumilos upang hindi malantad ang kanilang pinagtataguan. Pagkasabi nito ay kinaway niya ang kanyang kamay at ang adamantine rat at treasure-seeking mouse ay sunod-sunod na tumalon sa kanyang manggas at ang kanyang anyo ay bumaba at lumipad sa di kalayuan at ang babaeng tumatakbo ay agad na nakakita kay Ming. Ngumiti si Ming at kumaway at binati ito sa paraang natutunan niya mula sa mundo at sa kanyang pananatili roon ay hindi siya nag-aksaya ng oras at natutunan ang mga wika ng iba't ibang lahi. Nagulat ang babae at nagtanong kung siya ay mula sa ancestral land at nang makita ni Ming na nauunawaan nito ang wika ng mundo ay agad niyang napagtanto na ang tinatawag nitong ancestral land ay malamang na ang mundo at tumango siya at sinabing hindi siya mula roon ngunit nakapunta na siya roon. Lumingon ang babae at nakitang papalapit ng papalapit ang tatlong anino at bumuntong hininga siya at sinabing siya ay tinutugis ng malalakas na halimaw at pinayuhan si Ming na umalis na at kung may pagkakataon ay pumunta sa kanyang tribo upang sabihin sa kanyang pamilya na agad na lumikas. Nagtanong si Ming kung ano ang pinagmulan ng tatlong nasa likuran at kung bakit siya tinutugis ng mga ito at ipinaliwanag ng babae na sila ay malalakas na nilalang mula sa isang malaking mundo na pumupunta sa Demon God Continent upang mag-hunt at ngayon ay siya ang kanilang biktima at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malalim na kalungkutan at sinabing ilang henerasyon na ang kanilang tribo ay hindi pa rin nakakatakas sa ganitong kapalaran. Nagtanong si Ming kung ano ang kanyang pangalan at sumagot ang babae na siya si Anika at muli niyang pinayuhan si Ming na tumakas na dahil baka siya rin ang maging biktima. Sinabi ni Ming na sumama sa kanya si Anika at tutulungan niya itong makatakas sa kanila at nagulat si Anika at nagtanong kung paano niya ito matutulungan at tumango si Ming at sinabing kahit hindi niya alam ang eksaktong lakas ng tatlong ito ay tansya niyang hindi sila lalampas sa martial arts saint kaya hindi sila magiging mahirap kalabanin. Malinaw na hindi alam ni Anika kung ano ang antas ng martial arts saint at nagulat siyang nagtanong kung kaya ba niyang labanan ang mga ito at tumango si Ming at sinabing huwag nang magtanong pa at sumunod na lamang sa kanya at pagkasabi nito ay hinayla niya si Anika at diretsyang tumalon sa malaking ilog na may lapad na 1,000 milya at ang ilalim nito ay masalimuot ang kapaligiran puno ng mga bato at maraming nilalang at kahit ang mga lokal ay bihirang pumunta roon. Namutla sa takot si Anika at sinabing mas mapanganib sa ilog ngunit sinabi ni Ming na huwag itong mag-alala at sumunod lamang sa kanya. Sa hindi malamang sandali ay lumabas ang adamantine rat mula sa kanyang manggas at damaykit sa kanyang balikat at naglabas ng nakatatakot na kapangyarihan at kahit malalakas ang mga nilalang sa ilog ay kakaunti lamang ang makapapantay sa adamantine rat kaya karamihan ay hindi nang ahas lumapit. Sa pampangay ang tatlong dayuhan ay nagpakita ng galit na ekspresyon at ang isa na may dalang pana ay nagmura at sinabing ang kanilang biktima ay nagpakamatay at labis siyang nadismaya dahil sa kanilang paningin ay ang isang mahinang nilalang na tulad ni Anika ay tiyak na mamamatay sa ilog at ang mga nilalang doon ay napakalakas at hindi niya kayang labanan ang mga ito. Ang isa pang dayuhan na may nakasabit na bilog na patalim sa kanyang baywang ay nanghinayang at sinabing ang hamak na taong ito ay nais sana niyang hulihin at pagsamantalahan ngunit hindi niya inaasahang magkakaroon ito ng lakas ng loob na magpakamatay. Ang ikatlong dayuhan na may hasang sa magkabilang gilid ng kanyang mukha na bumubuka at sumasara at naglalabas na lilang usok ay tumawa ng masama at sinabing siya ay bihasa sa pagkontrol ng tubig at saan man ito magtago ay kaya niya itong mahanap at pinayuhan ang dalawa na maghintay sandali at siya ay babalik agad. Pagkasabi nito ay tumalon ang dayuhang may hasang mukha sa tubig at hindi man lamang ito lumikha ng anumang alon at tila siya ay naging bahagi ng tubig. Si Ming ay kasama si Anika na naglalakad sa ilalim ng ilog at alam niyang ang mga nasa likuran ay may pambihirang pinagmulan kaya ayaw niyang direktang makipaglaban sa kanila at agad siyang tumalon sa ilog upang maiwasan ang labanan ngunit ang pangyayari ay lumampas sa kanyang inaasahan at isa sa mga dayuhan ay sumunod sa kanila sa ilog at nasa di kalayuan lamang. Malamig na suminghal si Ming at sinabing hindi nito alam kung gaano kapanganib ang ginagawa nito at pagkasabi nito ay hinayla niya si Anika at biglang pumasok sa isang kuweba sa ilalim ng tubig. Ang loob ng kuweba ay madilim na madilim at humanap si Ming ng isang ukang pader at idinikit si Anika rito at pinigilan ang kanyang paghinga at hindi gumalaw at pagkaraan ng ilang sandali ay may mahinang pagbabago sa presyon ng tubig at isang matalim na water-piercing thorn ang tahimik na tumutok sa dibdib ni Ming. Ang divine soul ni Ming ay nagmamasid sa paligid at pagdating ng thorn ay agad niyang inilabas ang invisible sword at isang sinag ng espada ang tumama rito at itinaboy ito at pagkatapos ay umatake sa kalaban.
Ang dayuhang umatake ay nasa antas ng martial arts saint at ang kanyang kakayahan ay sadyang pambihira at nang maitaboy ang kanyang sandata ay agad siyang umatras at pagkatapos ay isang malakas na palad ang pinakawalan na nagdulot ng mabibigat na alon patungo kina Ming at Anika at ginamit niya ang tubig bilang daluyan ng lakas upang tapusin sila sa isang atake. Malamig na ngumiti si Ming at noon pa man ay nagsanay na siya sa First Origin Heavy Water noong nag-aaral pa lamang siya ng Hidden Force at ang ganitong paraan ng paggamit ng tubig ay napakababa para sa kanya at biglang yumanig ang kanyang katawan at ginamit ang Receiving Great True Force at marahang itinulak pasulong ang kanyang kanang palad at pagkatapos ay hinayla pabalik at sa huli ay itinulak muli at ang mga alon na ipinadala ng kalaban ay ibinalik niya ng buo at kasama pa ang kanyang sariling malakas na puwersa. Sa ilalim ng matinding lakas ay biglang naging singaw ang tubig at sa dilim ay lumitaw ang nakakasilaw na kidlat at mga pagsabog at ang nakatatakot na shockwave ay hindi mapigilan at tumama sa kalaban at ang dayuhan ay labis na nagulat at buong lakas na lumaban ngunit ang lakas ni Ming ay mas mataas kaysa sa kanya at kasama pa ang kanyang sariling atake kaya paano niya ito mahaharap at isang sigaw ng sakit ang kanyang pinakawalan at ang kalahati ng kanyang katawan ay nawasak at ang natitira ay sira-sira na at bahagya na lamang gumagalaw. Isang sinag ng espada ang pinakawalan ni Ming at pinutol ang kanyang ulo at pagkatapos ay kinuha ang dalawang storage bag sa kanyang baywang at ang storage ring sa kanyang daliri at hindi na niya ito tiningnan at hinayla si Anika palayo. Si Anika ay namutla sa takot at patuloy na sinasabi na pinatay nito ang isang miyembro ng Five Elements Clan na kabilang sa 100 clans at ngayon ay tapos na sila at ang lahat ng kanyang mga kababayan ay magdurusa. Narinig na ni Ming ang tungkol sa malalakas na lahi at bukod sa pinakamataas na 3 divine clans ay ang tinatawag na 100 clans ngunit hindi niya inakalang napakalakas nila at hindi niya ito pinansin at sinabing huwag itong matakot dahil walang nakakaalam na sila ang may gawa at kaya niyang ilipat ang kanyang mga kababayan sa ibang lugar. Nagulat si Anika at nagtanong kung kaya ba talaga nitong ilipat ang lahat ng kanyang mga kababayan na mahigit 100 at sumagot si Ming na hindi lamang 100 kundi kahit 1,000,000 ay kaya niya at pinayuhan itong humanap muna ng kanyang mga kababayan at ilagay sila sa ligtas na lugar. Nagpasalamat si Anika at nagtanong kung bakit niya ito tinutulungan at sumagot si Ming na bilang isang tao ay hindi niya kayang hayaan ang kanyang kapwa na apihin ng mga dayuhan at bukod pa rito ay siya ay mula sa ancestral land na kanyang napuntahan kaya mayroon silang koneksyon. Sinabi ni Anika na ang kanilang tribo ay walang sapat na maibibigay bilang pasasalamat ngunit sinabi ni Ming na hindi na nila kailangang bayaran ito at nagtanong kung paano sila nakarating sa Demon God Continent. Ipinaliwanag ni Anika na ang kanilang ninuno ay isang pope na nagngangalang Anthony na may mataas na kakayahan at minsan ay sinabi nitong natagpuan niya ang daan patungo sa paraiso at dinala ang ilang dosenang kababayan upang tahakin ang daang ito ngunit ang kanilang narating ay hindi paraiso kundi ang mapanganib na Demon God Continent at sa loob ng ilang daang taon ay patuloy silang sinalakay ng iba't ibang nilalang at hindi mabilang ang namatay at hanggang ngayon ay mahigit 100 lamang ang natitira. Tumango si Ming at sinabing malamang ay natagpuan ng kanilang ninuno ang isang teleportation formation na nagdala sa kanila roon at pinayuhan itong huwag mag-alala dahil ang kanyang mga kababayan ay maaaring sumama sa kanya sa Tianyuan na mas ligtas at doon ay maaari silang mamuhay ng mapayapa. Tuwang-tuwang nagpasalamat si Anika at nagtanong ng kanyang pangalan at sinabi ni Ming na tawagin na lamang siyang Ming. Umahan sila sa ilog at diretsyang nagtungo sa tribo samantalang ang dalawang natitirang dayuhan sa pampang ay lalong nag-aalala dahil hindi pa bumabalik ang kanilang kasama at naghinala silang may nangyaring masama at ang isa ay nagsabing ang kanilang kasama ay hindi sasaktan ng mga nilalang sa ilog kaya malamang ay ang hamak na taong ito ang may kagagawan at ang isa pa ay nagsabing may naamoy siyang ibang tao at malamang ay hindi na ito babalik at nag-alala sila kung paano nila ito ipapaliwanag sa kanilang pamilya at sa pinakamababa ay kailangan nilang mahanap ang bangkay at ang pumatay. Pagkasabi nito ay sunod-sunod silang tumalon sa tubig upang hanapin ang kanilang kasama at ang nakatakas na biktima. Sa sandaling ito ay natagpuan na ni Ming at Anika ang kanyang tribo isang lugar na sadyang napaka-primitive at ang mga bahay ay yari sa damo at ang mga sandata ay sinauna at ang mas masahol pa ay natuklasan ni Ming na halos walang kakayahan ang mga taong ito at si Anika ang isa sa pinakamalakas sa kanila. Habang pinapakalma ni Anika ang kanyang mga kababayan at ipinapaliwanag kung bakit sila aalis ay inutusan ni Ming ang 8-star na barko na magpadala ng liwanag upang isa-isang dalhin ang mga ito sa loob ng barko at hindi nagtagal ay ang buong tribo ay tuluyan ng nawala. Sinabi ni Anika na mayroon siyang isang lihim na sasabihin at ipinaliwanag na ang mga dayuhang ito ay hindi lamang nangangaso kundi may iba pa silang layunin.
Nagtaka si Ming at nagtanong kung ano ito at isinalaysay ni Anika na mula pa noong panahon ng kanyang ninunong si Anthony ay bawat 10 taon ay may dumarating na maraming mangangaso at noong una ay inakala nilang tunay silang nangangaso at nakita pa nilang maraming halimaw ang pinapatay ngunit kalaunan ay natuklasan ng kanyang ama ang isang lihim. Ipinaliwanag ni Anika na ang kanyang ama ay unang nakatuklas na bawat 10 taon kapag nagsisimula ang paghunt ng mga dayuhan ay nagiging abnormal ang klima ng buong kontinente at may mga bagyo o lindol na pawang mapaminsalang sakuna at sa mga sumunod na paghunt ay natuklasan niyang ang mga mangangaso ay tunay na naghahanap ng isang mahalagang bato na tinatawag na low crystal. Nagulat si Ming at nagtanong kung may low crystal sa kontinenteng ito at tumango si Anika at sinabing sa huli ay nalaman ng kanyang ama na ang mga mangangaso ay kumukuha ng ilang libong low crystal mula sa kontinente bawat taon at ang mga sakunang ito ay sanhi ng mga kristal na ito. Alam ni Ming kung gaano kahalaga ang low crystal at ang pinakamababang uri ay nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong longevity coins at ang ilang libong piraso ay nagkakahalaga ng mahigit 100 trilyong longevity coins at mabilis na tumibok ang kanyang puso at agad na nagtanong kung paano nila ito natatagpuan at kung bakit bawat 10 taon lamang sila pumupunta. Ipinaliwanag ni Anika na ayon sa kanyang ama ay tila may isang malakas na nilalang na nakakulong sa ilalim ng kontinente at ang pagkakakulong na ito ay lumuluwag bawat 10 taon at sa bawat pagluwag ay maraming low crystal ang nakalantad na umaakit sa mga dayuhan. Nagulat si Ming at naisip kung bakit tila sa bawat malaking mundo ay may nakakulong na nakatatakot na nilalang at maging sa Demon God Continent, Tianyuan at maging sa Spirit Demon Continent ay may mga nakakulong na sinaunang nilalang at naisip kung may isang panahon ba na maraming malalakas na nilalang ang ikinulong. Ang kaisipang ito ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan at umiling siya at nagtanong kung alam ba nito kung paano mahanap ang low crystal. Sumagot si Anika na ito ay napakasimple, saan man may sakuna tulad ng lindol bagyo o pagsabog ng kidlat ay kadalasang may low crystal na lumilitaw at ang mga ito ay kadalasang nakukuha ng mga halimaw at kakaunti lamang ang nakukuha ng mga dayuhan at sinabi ng kanyang ama na ang mga halimaw sa kontinenteng ito ay napakalakas dahil sa maraming low crystal na lumilitaw. Alam ni Ming na ang isang piraso ng low crystal ay maaaring lumikha ng isang longevity realm na halimaw at tumango siya at nagpasalamat sa impormasyon at pagkatapos ay sumakay na sila sa barko upang pag-usapan ang lahat. Nang ikwento ito ni Ming sa iba ay tuwang-tuwang sinabi ni Ma Xianchao na sa tulong ng 8-star na barko ay tiyak na marami silang makukuhang low crystal at yayaman sila. Ngunit hindi ganoon kasigla si Ming at sinabing hindi pa binabanggit ang mga nag-aabang na malalakas na halimaw ay ang mga dayuhan ay sadyang mahirap kalabanin at ang pagnanais na kumuha ng pagkain mula sa bibig ng tigre ay napakahirap. Sumagot si Ma Xianchao na ang kontinente ay napakalaki at ang mga halimaw at dayuhan ay hindi maaaring dumating agad sa bawat lugar at hindi nila kailangan ng malaking ambisyon at sapat na ang makapulot ng mga tira-tira. Nag-isip si Ming at sumang-ayon at sinabi kay Chenying na ang operasyong ito ay isasagawa sa kanyang personal na pangalan at ang Chenying Army ay hindi dapat makialam o makaalam dahil kung maraming tao ay maraming bibig at madaling mabunyag ang lihim. Naunawaan ni Chenying ang kanyang pag-aalala at ang ganitong uri ng operasyon laban sa mga dayuhan ay dapat maging maingat dahil kapag nabunyag ang kanilang pagkakakilanlan ay maaaring magdulot ito ng kamatayan at madamay ang mga nakapaligid sa kanila at ang 100 clans ay hindi dapat maliitin at kung magpadala sila ng hukbo sa Tianyuan ay maaaring ang buong kontinente ay mapahamak at sa mahabang kasaysayan ay maraming sibilisasyon ang naglaho. Agad na iniutos ni Ming sa mga puppet ng barko na buksan ang reconnaissance compass ng 8-star na barko na may malakas na kakayahan at kaya nitong matukoy ang malalaking pagkilos sa loob ng 100,000 milya at kapag may sakuna tulad ng bagyo o lindol ay agad itong makakadetect. Samantala ay nakikipag-usap din si Ming kay Ma Xianchao kung paano gagawin ang lahat at sa huli ay nagpasya silang gamitin muna ang reconnaissance compass upang malaman ang pangkalahatang lokasyon at pagkatapos ay personal na sasama si Ming kasama ang adamantine rat at treasure-seeking mouse upang hanapin ang low crystal at sa ganitong paraan ay hindi malalantad ang 8-star na barko at sa tulong ng adamantine rat ay kahit mapahamak siya ay makakatakas siya ng ligtas at ang pinakamahalaga ay ang treasure-seeking mouse ang unang makatutuklas ng low crystal na magpapataas ng kahusayan at magbibigay ng malaking pagkakataong mauna sa mga halimaw at dayuhan. Pagkaalis ng mga kababayan ni Anika ay dumating ang 2 dayuhan sa lugar at nang makita ang mga walang lamang bahay na damo ay labis na sumama ang kanilang mga mukha at galit na sinabi ng kabataang may pana na ang babae ay hindi namatay at dahil sa takot sa kanilang paghihiganti ay inilikas nito ang kanyang mga kababayan.
Mariing suminghal ang kabataang may patalim at sinabing hindi ito makatatakas at hahanapin nila ang kanilang elder na nasa 8th realm longevity at ang kanyang divine soul ay kayang sumaklaw ng 100,000 milya at madali niyang matatagpuan ang babae. Samantala ay ang barko ni Ming ay nakalayo na ng 200,000 milya at ang reconnaissance compass ay patuloy na gumagana at sa wakas nang pumasok sila sa isang bulubunduking lugar ay may nakitang pagkilos ang compass at may malaking sakuna sa direksyong silangan hilaga sa layong 39,000 milya. Agad na iniutos ni Ming na magtungo ang barko sa lugar ng sakuna at hindi nagtagal ay nakarating sila at habang papalapit ay nakita nilang ang kalangitan ay puno ng maitim na ulap at isang malaking bulkan ang pumuputok at ang napakaraming abo ay tumakip sa lupain sa loob ng 10,000 milya kaya walang magawa ang barko kundi ang lumipad ng mababa upang makapagmasid. Nang malapit na sila sa bunganga ng bulkan ay ang hangin ay napakainit at ang malalakas na pagsabog ay patuloy na nagmumula sa bunganga at ang marahas na shockwave ay kayang durugin ang matigas na bato at ang paligid ay wala ng buhay at ang mga nilalang ay maaaring tumakas o napatay. Ang barko ay hindi na makalapit pa sa bunganga at si Ming ay bumaba kasama ang adamantine rat at paglabas niya ay ang init ay nagparamdam sa kanyang parang iniihaw at ang patuloy na shockwave ay paulit-ulit siyang pinapalipad. Tinawag ni Ming ang kanyang Ruyi robe at ito ay ganap na bumukas at hinaranggan ng init at pagsabog at magaan siyang naglakad patungo sa bunganga at tinanong ang treasure-seeking mouse kung mayroon itong naramdaman ngunit umiling ito at malinaw na wala itong natuklasang lumilitaw na kayamanan. Nawala ng interes si Ming at naisip na kung walang gabay ng treasure-seeking mouse ay para lamang siyang isang langaw na walang ulo na nagpapagala-gala kaya mas mabuting maghintay na lamang at nagpasya siyang humanap ng isang matatag na lugar upang magmasid. Sa di kalayuan ay may isang malaking bato na nanatiling buo sa kabila ng shockwave at humiga siya sa likod nito at umupo upang hintayin ang susunod na mangyayari. Ngunit pagkakaupo pa lamang niya ay gumalaw ang adamantine rat sa kanyang manggas at nagbabala na may papalapit na estranghero at nagulat si Ming at agad na binuksan ang invisible formation ng kanyang Ruyi robe at agad siyang naglaho. Sa malayo ay isang anino ang papalapit at ang kanyang hitsura ay kakaiba. Para siyang isang buwaya na walang buntot na nakatayo ng tuwid at kung hindi lamang sa kanyang mukha na halos katulad ng tao ay iisipin ni Ming na ito ay isang halimaw na buwaya at hindi isang dayuhan. Lihim na sinabi ni Ming sa kanyang sarili na ang dayuhang ito ay may malakas na kakayahan at nasa 8th realm Dharma Heaven at tila siya ay naghahanap din ng low crystal. Ang dayuhang anyong buwaya ay naglakad patungo sa malaking bato at biglang huminto at nakatitig sa kinaroroonan ni Ming at malamig na sinabing lumabas ito. Nagulat si Ming at naisip kung paano siya natuklasan nito at agad niyang ipinakita ang kanyang tunay na anyo at tumayo mula sa likod ng bato at nakatitig sa kanya. Ang balintataw ng dayuhang buwaya ay hugis krus na may kulay lilang asul at ginto at sadyang kakaiba at nagpakita siya ng isang malupit na ngiti at sinabing maging alipin niya si Ming upang hindi siya mamatay. Natawa si Ming sa galit at handa na sanang lumaban ngunit naramdaman niyang mahigpit na kinakamot ng adamantine rat ang kanyang braso isang napakatinding babala at nagulat siya at sinadyang magkunwaring takot at sinabing huwag siya nitong patayin at handa siyang maging alipin. Nasiyahan ang dayuhang buwaya at tumango at sinabing matalino si Ming at wala ang hangal na dignidad na mayroon ng ibang tao at ang dignidad ay nakasalalay sa lakas at kung walang lakas ay walang saysay ang dignidad. Sunod-sunod na tumango si Ming at sinabing tama ang kanyang Panginoon at inutusan siya nitong lumapit at agad namang lumapit si Ming na nakayuko ngunit lihim na pinakilos ang kanyang lakas at kung sasaktan siya nito ay handa siyang gumanti at ang kanyang ikinababahala ay ang nilalang na kinatatakutan ng adamantine rat hindi ang dayuhang nasa kanyang harapan. Ipinakilala ng dayuhan ang sarili bilang si Qiu-i at mula ngayon ay siya na ang kanyang Panginoon at nagtanong kung paano niya ginawa ang kanyang mahusay na paraan ng pagtatago. Agad na sumagot si Ming na ito ay isang walang saysay na invisibility technique at humingi ng paumanhin. Sinabi ni Qiu-i na siya ay matalino at mapagpakumbaba at nagsisimula na niya itong magustuhan at kung magiging sapat ang kanyang katapatan ay dadalhin niya ito sa kanyang mundo at gagawing malakas. Ngumisi si Ming at sinabing handa siyang sumunod ngunit tungkol sa katapatan ay hindi pa niya ito maaaring sabihin dahil siya ay naging alipin lamang upang mabuhay. Malakas na tumawa si Qiu-i at sinabing ang taong ito ay sadyang kakaiba at ngayon ay tunay na niya itong nagugustuhan at inutusang tumayo at sumunod sa kanyang likuran at pagkasabi nito ay malalaking hakbang na naglakad pasulong.
Tumayo si Ming at sumunod kay Qiu at mula sa kanyang katawan ay naramdaman niya ang isang kapangyarihan ng isang nakatataas at malinaw na may isang napakataas na master na lihim na nagpoprotekta sa kanya kaya ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na hindi ordinaryo. Sinabi ni Ming na hindi pa alam ng kanyang Panginoon ang kanyang pangalan at sumagot si Qiu na ang mga alipin ay hindi nangangailangan ng pangalan maliban na lamang kung balang araw ay maging tagasunod ito mula sa pagiging alipin. Nagtanong si Ming kung ano ang kanyang lahi at sumagot si Qiu na siya ay isang prinsipe ng Sky Splitting Clan na nasa ika-10 pwesto sa 100 clans at may kontrol sa ilang dosenang malalaking mundo at may ilang true gods na naninirahan sa Heavenly Realm. Nagulat si Ming at ang tinatawag na true gods ay mga Eternal Realm na Master, mga Supreme Gods at ang tinatawag na Heavenly Realm ay malamang na ang mas mataas na dimensyon na angkop para sa mga Supreme Gods. Sinabi ni Qiu na ang sangkatauhan ay wala pang naisisilang na true God at kung walang proteksyon nito ay maaari silang mawala anumang oras at ang pagsama nito sa kanya ay isang malaking kapalaran. Nagtanong si Ming kung bakit ito naroroon sa gitna ng pumuputok na bulkan at masamang kapaligiran at sumagot si Qiu na sa ilalim ng bunganga ng bulkan ay maaaring may low crystal at ipinalagay na alam din ito ni Ming kaya siya naroroon at hindi ito itinanggi ni Ming. Huminto si Qiu at biglang nagtanong sa hangin kung may natuklasan na at isang matandang tinig ang sumagot mula sa hindi malamang lugar na ang low crystal ay hindi pa lumilitaw at kailangan pang maghintay at ang taong ito ang siyang misteryosong master na kinatatakutan ng adamantine rat. Kumunat ang noo ni Qiu at sinabing kung maghihintay pa sila ay darating ang mga halimaw sa paligid at ang ibang mga lahi at magiging napakahirap ang pag-aagawan sa low crystal at pagkasabi nito ay bigla niyang tiningnan si Ming at sinabing bibigyan niya ito ng isang banal na armor at kapag isinuot ito ay papasok siya sa bulkan upang tingnan kung may low crystal at kapag nagtagumpay siya ay may malaking gantimpala. Sa isip ni Ming ay malamig siyang tumawa at naisip na anong gantimpala ang makapapantay sa halaga ng low crystal at tiyak niyang ang pagpasok sa bulkan ay napakadelikado dahil kung hindi ay si Qiu mismo ang gagawa nito at hindi siya ang uutusan. Kahit ganoon ang kanyang iniisip ay agad siyang sumang-ayon. Nasiyahan si Qiu at ibinigay ang isang armor kay Ming at nang tingnan nito ni Ming ay nakita niyang ang tinatawag na banal na armor ay mayroon lamang intermediate defensive formation at sa mainit na magma ay tatagal lamang ito ng 15 minuto at kung hindi siya makalabas sa loob ng panahong ito ay mamamatay siya sa loob. Ngunit wala siyang sinabi at diretsang isinuot ang armor at sinabing bababa na siya. Tumango si Qiu at pinayuhan itong agad na umakyat at magulat kapag nakakita ito ng bakas ng low crystal. Sumang-ayon si Ming at mabilis na naglakad patungo sa bunganga ng bulkan at habang papalapit ay mas lumalakas ang shockwave at mahigit 10 ulit siyang pinalipad bago tuluyang nakarating sa bunganga at pagkatapos ay tumalon siya pababa. Nang makitang tumalon si Ming sa bunganga ng bulkan ay tumawa si Qiu at sinabing ang langgam na ito ay may kaunting tapang ngunit sa kasamaang palad ay maliit ang kanyang tsansang makalabas ng buhay dahil sa ilalim ng mga bulkan sa kontinenteng ito ay kadalasang may malalakas na halimaw na apoy at kahit sila ay hindi ng ahas bumaba. Ang matandang tinig ay nagsalita at sinabing mayroon pa rin itong kaunting pagkakataong makalabas at umaasa silang may maiuuwing kapaki-pakinabang na impormasyon. Pagpasok ni Ming sa magma ay agad niyang itinapon ng tinatawag na banal na armor at ang mainit na magma ay kayang tunawin ng matigas na bato ngunit hindi man lamang ito makasakit sa kanyang katawan dahil noong sinanay niya ang unang pag-ikot ng 9 Revolutions Golden Body ay isinama na niya ang Fire Avoidance Secret Crystal sa kanyang katawan kaya ang magma ay hindi makasakit sa kanya at sa halip ay nakakaramdam pa siya ng kaginhawaan sa loob nito. Upang makatiyak ng kaligtasan ay binuksan pa rin ni Ming ang kanyang Ruyi robe at nag-anyong invisible dahil hindi niya matiyak kung may mapanganib na mga nilalang sa loob ng magma kaya mas ligtas na manatiling nakatago. Ang Fire Avoidance Secret Crystal at ang Ruyi robe ay nagpahintulot kay Ming na gumalaw ng tahimik sa loob ng magma at halos imposible siyang matuklasan ng sinuman. Mabilis siyang lumubog at habang bumababa ay lalong lumalakas ang presyon ng magma at kung hindi niya naabot ang ikatlong pag-ikot ng Golden Body ay maaaring hindi niya ito makayanan. Nang nakababa na siya ng mahigit 10 milya ay naramdaman niyang may mga hindi gaanong malalaking nilalang na lumilitaw at ang ilan sa mga ito ay pulang-pulang isda, ang iba ay dilaw na ahas at mayroon ding asul na mga uod at bawat isa ay may matinding init at kung wala ang kanyang kakayahang umiwas sa apoy ay tiyak na sinugod na siya ng mga ito at pinagpira-piraso. Kinilabutan si Ming sa kanyang nakita at dahil marami na siyang nabasang aklat ay alam niyang ang mga ito ay mga espiritong isinilang mula sa apoy na tinatawag na fire spirits at may iba't ibang antas ang mga ito.
Ang pinakamababa ay ang pulang nilalang, sa itaas nito ay ang dilaw, pagkatapos ay asul, lila, at ang pinakamataas ay ang walang kulay at ang walang kulay na fire spirit ang pinaka-nakakatakot dahil kaya nitong sunugin ang lahat ng bagay at kahit ang isang longevity realm na master ay tiyak na mamamatay kapag nakatagpo nito. Nang parami ng parami ang lumilitaw na fire spirits ay biglang naramdaman ni Ming na ang natutulog na Golden Crow Egg sa kanyang storage ring ang parehong itlog na kanyang kinuha mula sa Flying Bear Demon God ay biglang bumutis sa espasyo at diretsang lumitaw sa loob ng magma at sa sumunod na sandali ay lumitaw sa ibabaw nito ang mahiwagang mga formation at hindi mabilang na simbolo ang kumalat at nag-ukit sa paligid at patuloy na lumawak ang saklaw nito. Sa loob lamang ng ilang saglit ay ang buong layer ng magma ng bulkan ay natakpa na ng mga simbolo ng Golden Crow Egg at bumuo ang mga ito ng isang mahiwagang malaking formation at sa loob nito ay ang lahat ng fire spirits ay nagkakagulo at nagtatakbuhan na tila may nakatatakot na bagay na dumating. Sa sandaling ito ay biglang naglabas ang Golden Crow Egg ng walang hanggang pulang liwanag at ang malaking formation ay pinaandar at isang kakaibang force field ang lumitaw at nagsimulang yumanig at pagkatapos ay sunod-sunod na sumabog ang napakaraming fire spirits at naglabas ng dalisay na enerhiya ng apoy at ang lahat ng enerhiyang ito ay sinipsip ng Golden Crow Egg. Nagsimula ito sa mga mababang antas na fire spirits at pagkatapos ay sumunod ang mga asul at lilang fire spirits at sunod-sunod silang sumabog at naging pagkain ng Golden Crow Egg. Nang makita ito ni Ming ay natulala siya at sinabi kay Beiming na ang itlog ay nakakain na ng napakaraming enerhiya at nagtanong kung malapit na ba itong mapisa. Sumagot si Beiming na ang Golden Crow ay isang banal na ibon na ang katayuan ay hindi mas mababa kaysa sa banal na dragon at kung nais nitong mapisa ay natural na nangangailangan nito ng napakalaking lakas. Isang malakas na dagandong ang narinig at ang malaking formation ay nagpakawala ng matinding kapangyarihan at ang lahat ng magma ay biglang pumaitaas at si Ming ay mabilis na bumaba at hindi niya alam kung gaano kalalim ang kanyang narating nang biglang may isang bowl ang apoy na naglalaman ng napakasindak na kapangyarihan kasi liwanag ng araw ang sumabog at sinipsip ng Golden Crow Egg. Ito ay ang walang kulay na fire spirit at napasinghap si Ming sa pagkabigla dahil ang walang kulay na fire spirit ay katumbas ng isang longevity realm na espiritu ngunit wala man lamang itong kakayahang lumaban. Sa wakas ay bumagsak si Ming sa pinakailalim at ang magma ay naghiwalay at nagpakita ng isang malaking kuweba ng apoy na kristal at sa loob nito ay ang apoy na kristal ay patuloy na kumakalat patungo sa gitna at habang papalapit sa gitna ay mas dalisay ang apoy na kristal at sa pinakagitna ay may isang kumpol ng kristal na lotus at sa loob ng lotus ay isang kakaibang kristal na kasinlaki ng palad at sa labas nito ay may patong-patong na simbolo ng apoy na patuloy na kumikislap at yumayanig sa kapangyarihan ng low crystal. Ito ay ang Fire Low Crystal at tuwang-tuwang si Ming at handa na sanang kumilos ngunit biglang yumanig muli ang malaking formation at ang Low Crystal ay malakas na sumabog at naging isang tanikala ng Fire Low Crystal at diretsang sinipsip ng Golden Crow Egg. Sa sumunod na sandali ay naglabas ang Golden Crow Egg ng walang hanggang liwanag at biglang kumilos si Ming at agad na kinagat ang kanyang daliri upang magpatak ng isang patak ng kanyang essence blood dito. Nabasa niya noon sa iba't ibang aklat na ang mga banal na ibon ay maaaring pasunurin habang buhay kung papatakan ng essence blood bago sila mapisa at anuman ang marating ng banal na ibon ay susunod ito ng walang pagtutol. Gaya ng inaasahan ay nang tumama ang essence blood sa itlog ay isang pulang liwanag ang kumislap sa ibabaw nito at sa isang iglap ay nakaramdam si Ming ng isang kakaibang pakiramdam. Siya ay konektado na sa Golden Crow Egg sa pamamagitan ng dugo at maging ang malakas na puwersa ng buhay nito ay konektado na rin sa kanya. Nagulat siya at nagtanong kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ni Beiming na ayon sa alamat ay ang tunay na katawan ng Sun Goddess ay ang Undying Divine Phoenix at ang bloodline nito ay sadyang kakaiba at ang Golden Crow bilang inapo nito ay malamang na nagmana ng ilang mahiwagang katangian at dahil na-offer na ni Ming ang kanyang dugo sa itlog ay para na rin siyang nagkaroon ng karagdagang puwersa ng buhay at sa hinaharap ay kapag siya ay nasugatan ay makakakuha siya ng patuloy na suporta mula sa Golden Crow Egg. Dahil nga na-offer na niya ang kanyang dugo ay nararamdaman din ni Ming ang mga pagbabago nito at ang Golden Crow Egg ay malayo pa sa oras ng pagpisa kahit kamakailan lamang ay nakakain ito ng isang low crystal at batay sa kanyang pakiramdam ay nangangailangan pa ito ng hindi bababa sa 100 fire low crystal upang tuluyang mapisa. Bumuntong hininga si Ming at sinabing isang magandang low crystal ang nasayang at nang tumingin siya sa paligid ay ang buong layer ng magma ay wala ng anumang buhay at ang lahat ng enerhiya ay sinipsip na.
Sinabi niyang oras na upang umalis at ang mga nasa itaas ay mahirap harapin kaya gagamit na lamang siya ng teleportation formation at pagkasabi nito ay mabilis siyang nagtayo ng formation na direktang nakaturo sa formation sa loob ng barko at nang matapos ito ay tumalon siya at agad na naglaho at sa sandaling umalis siya ay ang formation ay kusang sumabog at tuluyang nawasak kaya ang sinumang susunod sa kanya ay hindi na siya matutunton. Habang sinisipsip ng Golden Crow Egg ang lakas ng apoy ay si QE sa labas ay nakaramdam na ng kakaiba ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa ilalim kaya hindi siya nang ahas na bumaba at ng kalaunan ay tumigil na ang bulkan sa pagputok at tila patuloy na humihina ang enerhiya nito ay saka lamang niya napagtanto ang masamang nangyayari at agad na nagmadali patungo sa bunganga ngunit huli na ang lahat dahil si Ming ay matagal nang nakabalik sa barko. Nang tanungin siya ng lahat kung nagtagumpay ba siya ay umiling si Ming at sinabing nagtagumpay nga siya ngunit sa kasamaang palad ay ang nilalang na ito ang lumamon ng lahat at pagkasabi nito ay ipinakita ang Golden Crow Egg at ipinaliwanag ang nangyari. Gulat na sinabi ni Ma Xianqiao na ito ay isang mabuting bagay dahil kapag napisa ang Golden Crow ay magkakaroon ito ng napakasindak na lakas na hindi bababa sa 6th Realm Longevity at kahit hindi pa ito mapisa ay magagamit ng kanyang Panginoon ang puwersa ng buhay nito upang pagalingin ang kanyang sarili at sa hinaharap ay kahit hindi siya mapatay ng tuluyan ay walang makakapagpahamak sa kanya. Sumang-ayon si Ming at sinabing ang nawalang Low Crystal ay nagkakahalaga ng malaking pera at pagkasabi nito ay iniutos na umalis ang barko sa lugar ng bulkan at mabilis na magpatuloy. Ang karanasan sa lugar ng bulkan ay nagdulot ng matinding pag-iingat kay Ming at tila ang mga dayuhan ay mas nakakatakot kaysa sa mga halimaw at nang makatagpo niya si QE ay kung hindi siya naging maingat ay malamang na pinatay na siya ng nakatagong master na ito at sa harap ng isang longevity realm na master ay wala siyang halaga at madali siyang mapapatay at kahit may 8-star na barko sa tabi ay hindi ito makakatulong sa oras. Pagbalik sa barko ay naramdaman ni Ming ang malakas na puwersa ng buhay na dumadaloy mula sa Golden Crow Egg at biglang may naisip, ang bloodline ng Golden Crow ay sadyang napakalakas at ngayong sila ay konektado na sa buhay at anyo ay nagtataka siya kung maaari niya itong maimpluwensyahan sa kanyang pagsasanay o kung maaari itong makinabang sa kanyang pag-unlad. Dahil dito ay agad siyang umupo at sinimulang sanayin ang ikatlong antas ng Grand Supreme Technique na 9 Revolutions Golden Body at ang kanyang nakaraang pag-unlad ay umabot na sa ikatlong pag-ikot at handa na siya para sa ikaapat ngunit ang kanyang pera ay naibigay na kina Luo Bingxian at Feng Shi kaya naantala ito hanggang ngayon at ang mga kailangan para sa ikaapat na pag-ikot ay pangunahing para sa pagpapalakas ng puwersa ng buhay upang matugunan ang malaking konsumo nito ngunit ngayong mayroon na siyang Golden Crow Egg na nagbibigay ng walang katapusang puwersa ng buhay ay hindi na niya kailangan ang mga mamahaling sangkap na ito. Sa loob ng barko ay sinimulan niyang pinaandar ang kanyang teknik at ang Golden Crow Egg ay agad na naglabas ng napakaraming enerhiya ng buhay na pumasok sa kanyang katawan at ang ikaapat na pag-ikot ng Golden Body ay hindi na antala at sa loob lamang ng ilang paghinga ay umabot na sa sukdulan at ang kanyang katawan ay nagkaroon ng isang layer ng kristal na mahalagang liwanag na umiikot at sadyang napakalakas. Nagulat si Ming at sinabing nagtagumpay siya at inakala niyang ang ikaapat na pag-ikot ay magtatagal ng husto ngunit hindi niya inaasahang ganito ito kabilis at walang anumang hirap. At kung ang Grand Supreme Technique ay posible ay gayon din kaya ang Heavenly God 9 Transformations at ang puwersa ng buhay ng Golden Crow Egg ay naglalaman ng dalawang uri ng lakas. Ang isa ay ang malakas na lakas ng katawan at ang isa ay ang malakas na lakas ng Divine Soul at sa tulong nito ay maaaring magkaroon din ng pag-unlad ang kanyang Heavenly God 9 Transformations. Nang maisip ito ay agad niyang sinubukan at ang Heavenly God 9 Transformations ay umabot na siya sa ikalawang pagbabago at ngayong sinusubukan niya ang ikatlo ay biglang naglabas ang Golden Crow Egg ng isang malakas na espiritual na lakas na pumasok sa kanyang Divine Soul at nagpalakas dito at agad itong nagsimulang magbago at handa na para sa ikatlong pagbabago at ang mas nakagugulat pa ay naramdaman ni Ming na ang Divine Soul sa loob ng Golden Crow Egg ay tila sumasabay sa kanyang pagsasanay at sila ay sabay na nagbabago. Tuwang-tuwang sinabi ni Ming na ang pag-offer ng kanyang dugo sa Golden Crow Egg ay may ganito kalaking pakinabang at sulit ang nawalang Low Crystal. Sinimulan niya ang ikatlong pagbabago ng Heavenly God at ang kanyang Divine Soul ay malakas na yumanig at naging isang napakalaking Golden Crow na lumipad paitaas at ang kanyang kapangyarihan ay kasinlawak ng langit at walang hangganan at sa sandaling ito ay ang kanyang Divine Soul ay tila naging Golden Crow at ang Golden Crow ay tila naging bahagi ng kanyang kaluluwa at sadyang napakalakas.
Ang kanyang Divine Soul Force ay umabot sa nakasisindak na 100 dragon na lakas at ang isang Earth Dragon ay may mahigit 1 bilyong kilo kaya ang 100 dragon ay mahigit 100 bilyong kilo at sa ibang salita ay kaya na niyang buhatin ang isang bundok na may 500 metro ang lapad at 1,000 metro ang taas at mayroon na siyang kakayahang maglipat ng bundok. Ang ganitong kalakas na kapangyarihan ay karaniwang natatamo lamang kapag umabot sa Dharma Heaven Realm o naging martial god at hindi lahat ay ganito kalakas at sa Divine Path ay kailangan munang umabot sa ika-4 na antas ng Dharma Heaven upang magkaroon ng ganitong lakas. Madaling nakamit ni Ming ang tagumpay at napakaganda ng kanyang kalooban at pagkatapos ay ang Reconnaissance Compass ay muling may natuklasan. Sa direksyong Silangan Hilaga sa layong 8,000 milya ay may matinding sakuna at walang duda na may lock crystal na naman na lumilitaw. Agad na nag-utos si Ming na pumunta roon at ang mga puppet ng barko ay buong lakas na nagpatakbo nito patungo sa destinasyon. Sa kalagitnaan ng paglalakbay ay ang naiwang six-star na barko ay nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng mga puppet na may mga dayuhang sumalakay at ang barko ay malubhang nasira at nakatakas na sa lugar. Nagulat si Ming at nag-alinlangan ng sandali ngunit nagpa siya pa ring pumunta at tingnan ito dahil si Chen Ying ay isa pa ring Grand General ng Five Elements Divine Dynasty at kapag may ganitong pangyayari ay kailangan niyang magpaliwanag kaya agad silang bumalik ni Chen Ying sa six-star na barko sa pamamagitan ng teleportation formation.